Okay, muli isang magandang araw po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nandito sa muling pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ito po ay ngayon po ay June 21 po. June 21, 2025. Third Saturday of the month of June, year 2025. Okay. Ang oras po natin ay ganap na alas 5 ng hapon. Okay. So ngayon po ang ating po pag-aaralan ay nakatala po dito sa aklat po ng unang hari, aklat po ng mga unang hari, kabanatang 10, pasimula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 14. Okay. Makipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga dalang Biblia. Opo. Ganito po nga. Okay. 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 Thank you. Thank you po. Thank you. 1 Kings chapter 10 verses 1 up to verse 14. Ito po ay nakasulat din po sa ikalawang Kronika, kabanatang 9, talatang 1 hanggang sa 12. 2 Chronicles chapter 9 verses 1 up to verse 12. Ito po ay babasahin ko sa wikang English. Babasahin ko po ito sa wikang English, King James Version. At ito po habang binabasa ko ay ko na rin po, i-translate ko na din po sa wikang Tagalog para po ito ay mapag-unawa din po ng marami. Kasi po marami po tayong mga kababayan, marami po tayong mga followers, nga na non-Tagalog speaking. Ito po yung mga English speaking people na mga kapatid po natin na patuloy po na nakikinig, sumusubaybay sa gawain pong ito na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Hindi po sila marunong mag-Tagalog. So, English lang po. Pagkatapos po ng English, ito po ay aking sasabihin din sa wikang Tagalog. Okay. 1 Kings chapter 10 verses 1 up to verse 12-14. Ganito po ang sinasabi. And when the king of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. Okay, nang mabalitaan po ng hari, ng prinsesa ng Sheba ang kabantugan ni Solomon patungkol sa kanyang pagkaunawa sa pangalan ng Panginoon, siya ay nagtungo doon upang magtanong. Okay, verse 2, and she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bear spices and very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she communed with him of all that was in her heart. Verse 2, at siya ay nagtungo doon sa Jerusalem na may dalang maraming mga pasalubong na nakasakay doon sa mga kamelyo, iba't ibang uri ng mga pampalasa, pampabango, mga ginto at mamahaling mga bato. Nung makita niya, makausap niya itong si Solomon, ay binanggit niya ang lahat ng kanyang nais na itanong sa kanya. Verse 3, and Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king, which he told her not. At si Solomon ay sinagot ang lahat ng katanungan ng prinsesa ng Sheba nang walang kahirap-hirap. Verse 4, and when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom and the house that he had built, at nakita ng prinsesa ng Sheba ang talino, karunungan at pagkaunawa ni Solomon at ang bahay na kanyang pinagawa, and the meat at his table, and the sitting of the servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent
by which he went up unto the house of the Lord. There was no more spirit in her. Okay. At nakita niya, no? Nakita po ng prinsesa ng Sheba, no po? Yung mga pagkain na nandoon sa yung idinudulot ng mga katulong ng mga alipin doon sa mga tao, ano po? At yung mga yung kanilang mga damit, ano po? Doon sa mga kumbaga meron pong mga may mga uniforme po yung kanyang mga tagadulot ng pagkain. Yung mga pagkain na nandoon sa lamesa ay talaga namang napakasagana. Kaya ang sabi po rito, and there was no more spirit in her. Hindi po makapaniwala ang prinsesa ng Sheba doon po sa napakaraming iyon. And she said to the king, it was true report that I heard in mine own land of thy acts and thy wisdom. Totoo nga na yung aking mga narinig patungkol sa iyo, sa iyong karunungan at pagkaunawa ay totoo. Verse 7, howbeit I believed not the words until I came and my eyes had seen it. Verse 7, at hindi ko pinapaniwalaan. Hindi pinapaliwanag yung mga narinig niya patungkol kay Solomon. Pero nung makita niya sa kanya sariling mata at narinig niya sa kanya sariling tenga, doon siya namangha sa mga nakita niya. Ang sabi nga po niya rito sa verse 7, and behold, the half was not told me, thy wisdom and prosperity exceeded the fame which I heard. Hindi po, okay. Yung pong narinig, na balitaan, ni Sheba doon sa karunungan, kayamanan, pagkaunawa, kaalaman ni Solomon ay hindi po na banggit o nasabi ang kabuuan nun. Sabi nga po ng Queen of Sheba, kalahati lang ang nalaman ko. Okay, stop po tayo doon at tayo po ay magpapasimula sa pag-aaral po natin sa araw na ito. Ito po ay pinamagatan ko ng simpleng The Queen of Sheba. Opo, ang prinsesa ng Sheba. Okay. Yung pong sino po pa itong Queen of Sheba? Yung pong Queen of Sheba, siya po ang nagmamay-ari ng napakalaking kingdom, ng napakalaking kaharian. Opo, siya po ay mayroong she owns a very huge kingdom. Opo, she's very rich. But there is emptiness inside of her. Many questions that lingers inside her minds that needed to be answered. Ito po ay ito pong prinsesa ng Sheba. Ito po. Siya po ay napakayaman, siya po ay napakamakapangyarihan. Po, lahat ng maaari niyang, lahat ng maibigan niya, lahat ng magustuhan niya ay nandoon na po sa kanya. Sapagkat siya nga po ay napakayaman. Mamaya po malalaman natin kung gaano siya kayaman. Pero hindi po sapat. Dito po makikita po natin, hindi sapat yung yaman. Hindi sapat yung kung ano ang tinatangkilik mo upang makumpleto, mabuo ang iyong kasiyahan, kagalakan. Mayroong espasyo sa kanyang puso, sa kanyang damdamin na nararamdaman. Mayroong maraming mga katanungan na nagsasalimbayan sa kanyang puso at damdamin na kailangan niyang mabigyan ng katugunan, mabigyan ng kasagutan. At nung mga yon, pagkakataong yon, ay narinig niya ang patungkol sa kaalaman sa kabantugan ni Haring Solomon, hari ng Israel, noong mga panahong iyon. Siya ay napakarunong, siya ay napakayaman. No po? Kaya nakarating kay prinsesa, doon sa prinsesa ng Sheba, ang kanyang kabantugan patungkol sa kanyang pagkaunawa, pagkakilala, pagkaalam sa ating Panginoon. Ang sabi nga po dito sa verse 1, chapter 10 verse 1. And when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord. Ano po? Concerning the name of the Lord. Patungkol sa pangalan ng Panginoon. So, doon siya nagkaroon ng pagnanais, ng pagnanasa na siya po ay magpunta
doon kay Haring Solomon na hari po ng Israel. Pero yung pong Sheba at saka Israel ay napakalayo po noon. Sapagkat tumang panahon yon, yung pong Sheba ay nandoon po sa may Saudi Arabia. No po, doon sa may bandang south. Ang Israel ay napakalayo po sa Saudi Arabia. Ngayon, ano po ang makikita natin na pag-uugali nitong Queen of Sheba? Unang-una po, siya po ay mayroong kababaang loob. Kababaang loob in the sense na dahil siya po ang Queen of Sheba. Siya po ang tagapanguna. Siya po ang pinuno. Siya po ang may-ari ng kaharian doon po sa Sheba. So mayroon po siyang kapangyarihan na mag-utos na lang doon sa kanyang mga tauhan, mag-utos na lang sa kanyang mga alipin na puntahan itong si Haring Solomon at itanong kung ano ang mga kasagutan ng maraming itugon doon sa mga katanungan na nagsasalimbayan sa kanyang puso at damdamin. Pero dahil nga po sa kanyang kababaang loob, itong Queen of Sheba, hindi po niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Hindi po siya nag-uutos lang. Hindi po siya nagdidikta lang. Siya po ay kumikilos, siya po ay gumagawa, siya po ay nagtatrabaho. Ibig sabihin, mayroon din po siyang ginagawang aksyon. Hindi lamang po siya nakatayo doon. Ano po? Can you imagine that? Isang nagmamay-ari ng napakalaking kaharian na siya ay bibiyahe magmula doon sa lugar niya hanggang doon sa napakalayong lugar para lamang matanong ang isang hari patungkol sa mga katanungan na nandoon sa kanyang puso at damdamin. Pwede niya sabihin sa kanyang mga tauhan na kayo na lang magpunta sapagkat mainit doon sa ating lalakbayin. Napakalayo ng paglalakbay na iyan. Mahihirapan ako. Mapanganib yan sa daan na ating dadaanan sapagkat napakalayo ng lugar na iyan. Mahihirapan ako. Mainit sa araw, malamig sa gabi. Maraming mga hadlang na maraming mga dahilan na pwedeng sabihin nitong prinsesa ng Sheba na hindi niya pwedeng puntahan itong si Solomon. Pero siya mismo ang nagdesisyon na puntahan itong si Haring Solomon. Ano po? Kaibigan ko, narinig lang po niya. At siya po ay nagdesisyon na puntahan ang kinaroroonan ni Haring Solomon. Hindi nga po siya naniniwala. Ang sabi nga po niya dito sa hindi nga ako naniniwala eh. Ang sabi po niya. Alam po ninyo, maraming mga tao na naririnig na po nila ang patungkol sa pangangaral patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang katalinuhan, yung kanyang mga biyaya at mga pagpapala. No po? Nandiyan lang sa kapitbahay yung pag-aaral, yung Bible study. Yung devotion nandiyan lang sa kapitbahay. Pero hindi po nila mapagdesisyonan na puntahan, hindi po nila mapagdesisyonan na sila ay dumalaw doon sa gawain. Nandiyan ang gawain patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Makikilala, malalaman, mapag-uunawa kung ano ang nilalaman ng mga salita ng Panginoong Jesucristo dito po sa banal na aklat, ang Biblia. Alam po ninyo, nung nasa Saudi ako, ano po, bago po ako pumunta ng Saudi, nag-aral na po ako sa seminaryo. Mga ilang subjects, tatlo, apat na subjects. Yung po mga natutunan ko doon sa seminaryo, yung po ang binaon ko papunta doon sa Saudi. Binigyan po ako ng authority to exhort. Ano po? License to exhort ng iglesia na aking pinupuntahan. Binigyan po ako.
Nung nandun po ako sa Saudi, marami po mga Pilipino na hindi man po nila alam ang pagiging born again, hindi po nila alam kung anong pagiging Kristiyano. Kung hindi pa po sila nakarating ng Saudi Arabia, hindi po nila nalaman ang patungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat nung sila po ay nandito sa Pilipinas, wala po sa loob nila ang patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbibigay ng oras, ng pagbibigay ng panahon sa pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sila ay makarating doon sa Saudi Arabia, doon po nila nalaman na pag-unawa ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kaloob, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig na ibinigay, ipinadama para sa bawat isa sa atin. Marami po akong mga kasama doon sa Saudi Arabia na doon lang po nakakilala. Doon lang po nakakilala. Doon lang po nila tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Pero nung sila po ay umuwi, sila po ay nag-aral sa Bible School. Meron po akong kakilala. Total, hindi naman po hindi ko na lang po matandaan ang apelyido niya. Itong si Brother Edwin, nung kami po ay nandoon, hindi po yung Kristiyano. Pero nung ako po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kasi po nandoon ako, nagsishare ako ng salita ng Diyos, siya mismo, nung siya po ay makakilala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, siya, ano po ang ginawa niya? Siya po ang tagapag-anyaya sa mga kapwa Pilipino, sa mga nandoon sa lugar namin na dumalo sila sa gawain ng pagba-Bible study, ng devotion. Marami, ganyan po ang nangyari sa Queen of Sheba. Nagkaroon siya ng interest na malaman pa kung ano ang nalalaman ni Haring Solomon patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po pinuntahan niya, nagtanong siya patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So nasagot naman po lahat ni Haring Solomon. Itong si Edwin, habang nag-aaral, nagba-Bible study, nagtatanong po siya. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Lahat po ng mga tanong na binabato ni Brother Edwin, nasasagot po. Siya po ay nasisiyahan doon sa mga naisasagot sa kanyang mga katanungan. At hindi lamang po siya, yun din po mga kasama na dumadalo sa gawain. Nakapag-unawa po nila. Yan po ang nadadala ng isang pagiging humility o may mababang loob. Ito pong si Queen of Sheba, siya po ay mababa ang loob. Hindi po niya inabuso yung kanyang kapangyarihan. Sabi niya, sino po siya para aking puntahan at ako ay makikipag-usap sa kanya patungkol sa ganitong pagkaunawa at kaalaman sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Marami po na mga kapwa natin, mga Pilipino, mga kaibigan, mga kakilala na sila po ay nagkaroon ng kababaan ng loob. Sila po ay nagtanong. Sila po ay dumalo sa mga gawain. Lumapit po sila. At salamat sa Diyos, sila po ay nakakilala sa Panginoon. Okay? Ito pong ito pong Queen of Sheba na ito matapang po yan. Pwede po niya sabihin na, ako ang batas dito, ako ang hari dito, ako may-ari, ako ang dapat masunod. Kung ano ang ating sasabihin, yun ang dapat na mangyari. Pero hindi po niya ginawa yun. Kumilos siya. Nagpunta siya sa lugar sa dako na kinaroroonan ni Haring Solomon upang matanong ang maraming bagay. Sa ating po mga kababayan, mga Kristiyano na ako po, isa po ako sa mga gano'n. Nagtanong din po ako. Maraming mga bagay. Noon, ang tinanong ko, bakit? Doon sa Old Testament, ay bawal ang baboy. Bakit ngayon dito tayo sa Old Testament? Hindi bawal. Doon po sa Deuteronomy, o doon po sa Leviticus, malalaman, makikita po lahat kung ano po ang lahat ng mga bawal doon. Pero dito po sa New Testament,
Hindi bawal yun. Bakit po? Kasi po doon po sa Old Testament, yung po ay mga batas patungkol po sa mga Israelita. Hindi po tayo kasama doon sa mga batas na iyon. Yung po ay mga batas doon po sa panahon po nila Moses. Kaya po yung pagkain ng baboy, pagkain ng baka o ng ano ng litid ng kung ano, pagkain ng hito, bawal doon. Ngayon po hindi. Ang sabi po dito sa Biblia, kung ano man nandiyan nakahapag diyan sa iyong harapan, kainin mo, wag ka na magtanong sapagkat ang lahat ng iyan ay nalilinis sa pamamagitan ng pananalangin. Magtanong po tayo. Marami po akong naging tanong. Nagtanong po ako. Yun po ang pangalawang punto. Magtanong po tayo. Yung po kailangan meron po tayong yung good listener po tayo, no? Good listener po tayo. Yung sabi nga po nitong Queen of Sheba, hindi man ako naniniwala dun sa mga sinasabi nila. Hindi man ako naniniwala doon sa mga sinasabi nila. Pero nung ako mismo ang makarinig sa mga sinasabi mo, napatunayan ko na tama ang sinasabi at narinig ko doon sa aking bayan. Nakakalungkot na kalahati lang ng katotohanan ang nalaman ko. Excuse. Kalahati lang ang nalaman ko patungkol sa iyo doon sa mga ikinukwento nila. Yung kalahati, hindi ko pa alam. Ang sabi po ng Queen of Sheba kay Solomon. Okay. Alam po ninyo, pagdating po sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin kayang alamin, hindi po natin mapag-uunawa ang lahat-lahat patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo habang tayo po ay nandito sa lupa. Yun nga lang po sa Trinity. Pinagtatalunan yan eh. Yung iba sabi wala ang Trinity. Napakaliwanag na sa Biblia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Trinity. Meron po yan. Hindi nila mapag-unawa. Nandoon sa Biblia. Sabi po sa Biblia, nung ang Panginoong Jesucristo, siya ay bautismuhan ni Juan Bautista, doon po sa Jordan River, pagkaahon niya, narinig ang tinig mula sa langit. Ito ang aking ama na lubos kong kinalulugdan, sundin ninyo siya. Yung pong tinig, yun pong ama. Ang anak ay nandoon na. Siya yung binautismuhan. At ang sabi po doon, at bumaba ang Santong Espiritu sa pamamagitan ng kalapati at ito ay dumapo sa ating Panginoon, sa balikat ni Jesus. Trinity. Pero hindi po natin maunawaan. Hindi po magkasundo ang marami dyan. Wala daw pong Trinity. Nandiyan na po. Doon nga lang po sa Genesis. Genesis chapter 1. In the beginning, God created the world. Nandoon na. Hindi po natin lahat mapag-uunawa yan. Hindi po natin lahat yan. Hindi po lahat magkakalakip-lakip yung ating pagkaunawa, yung ating talino upang yan ay matanggap ng sino man sa atin. Sapagkat yan po ay hindi po abot ng ating mga kaisipan. We must be a good listener. Ito pong Queen of Sheba. Ano po siya? Good listener po siya. Yun lahat po ng naririnig niya patungkol kay Solomon. Itinanong po niya. Tinanong niya ang patungkol doon sa mga narinig niya patungkol sa pagkaunawa niya sa ating Panginoon. Ngayon, tanungin po natin ang ating sarili. Tanong po natin sa ating Panginoon. Itong si Sheba, ang tinatanong niya ay ang ating Panginoon, ay si Solomon. Ngayon po, being a good listener, ang tanungin po natin o ang itanong po natin ay patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag po yung patungkol doon sa kapitbahay natin. Alamin po natin kung bakit dumating dito ang ating Panginoong Jesucristo.
Bakit ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak siya doon sa koral? Siya ay inilagay doon sa sabsaban. Di ba siya ay hari? Di ba siya ay Diyos? Bakit doon siya? Bakit doon siya? Bakit doon siya ay ipanganak? Bago siya ipanganak, bakit ang anghel ng Diyos ay kinausap ay ang mga pastol? Pwede naman doon sa pwede naman yung mga matatalino. Ba't yung mga pastol na nandoon? Ba't ang Panginoon nandoon sa koral? Kasi po, yung anghel, pinuntahan niya yung mga pastol sapagkat yung mga pastol, hindi po yan makakapasok sa mga mansyon, hindi po yan makakapasok doon sa mga malaking tahanan na sapagkat mga pastol po yan, mga alipin po yan. Yan ay mga mabababang tao. Yung kanilang kalalagayan ay nandoon sa pinakamababang estado ng buhay. So, kung ang anghel ng Diyos ay nagpunta doon sa mansyon o sa palasyo ng hari, doon niya sabihin, patungkol sa pagkasilang sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ang mga tao na nandoon sa mabababang antas ng pamumuhay na sila ay makaalam, makaunawa sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Paano kung ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak siya doon sa palasyo? Paano madadalaw ng mga mahihirap? Paano madadalaw ng mga mabababa na nasa mabababang estado ng pamumuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Napakabuti po ng Diyos po. Marami pong mga katanungan sa Biblia na hindi po natin basta-basta mapag-uunawa. Maraming diskusyon, maraming debate ang mangyayari, pero we will not come into the one conclusion. Po? Kasi po, iba-iba ang ating pananaw, iba-iba po ang ating pananampalataya, iba-iba ang ating pagkaunawa sa Biblia. So, ang importante po dito yung matuto po tayo. We must be a good listener patungkol po dito kay Queen of Sheba. Tanging mabuti siyang tagapakinig. At pangatlo, she knows how to appreciate. She knows how to appreciate. Dito po sa verse 6, basahin ko po yung verse 6. 1 Kings chapter 10 verse 6, ganito po. And she said to the king, it was a true report that I heard in mine own land of thy acts and of thy wisdom. Yun po yung sabi niya, totoo nga yung nung narinig ko patungkol sa sa iyong kabantugan, patungkol sa iyong karnuan, pagkaunawa, at sa iyong mga kayamanan. Verse 7, howbeit I believe not the words. Hindi ko pa rin pinaniwalaan. Sabi po niya, until I came. Hanggang sa dumating ako, nagpunta ako. And my eyes had seen it. Nakita ng dalawang mata ko. And behold, the half was not told me. Thy wisdom and prosperity exceeded the fame which I heard. Yung talino mo, kayamanan, higit na higit doon sa mga narinig ko. Yan sabi niya rito. Dito po sa verse 8, ito, sinasabi ko na marunong siya mag-appreciate. I-appreciate po natin. Verse 8, happy are thy men, happy are these thy servants. Bakit masaya? Nagagalak ang kanyang mga tao, ang kanyang mga alipin, which stands continually before thee, and hear thy wisdom. Masaya ang iyong mga naglilingkod, masaya ang iyong mga sundalo, sapagkat araw-araw palagi nilang naririnig ang iyong katalinuhan, pagkaunawa at kaalaman. Nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay nandito sa lupa, 3 taon kasama po siya ng 12 alagad.
Napakasarap na sitwasyon ng kanilang buhay. Araw-araw, 24/7, ika nga. Kasama nila ang ating Panginoong Jesucristo, tinuturuan sila ng lahat ng bagay na dapat po nilang mapag-unawa at malaman. Mapalad sila. Ang sabi po ni Sheba, mapalad ang yung mga tao, ang yung mga alipin, araw-araw ay naririnig nila ang iyong katalinuhan. Ngayon po, hindi po natin marinig ang katalinuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po natin ito malalaman? Basahin po natin ang kanyang aklat. At ito po, habang ito ay ating binabasa, maririnig po natin, madadama po natin sa ating puso at mga damdamin na ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Madadama po natin sa ating puso at damdamin, ano ba ang ibig ipakita ng Diyos sa atin? Ang Diyos yung pinakita niya na si Queen of Sheba, siya ay may kababaang loob. The humility. She is a good listener and she knows how to appreciate. Ano po yung mga ina-appreciate niya? Ito po, nakita lang niya. Yung mga naglilingkod, nandyan. Araw-araw. Nakakarinig ng salita ng Diyos. Verse 9, Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee. Dito po, hindi man Kristiyano, hindi man mananampalataya itong Queen of Sheba, pero natuto siyang purihin, sambahin, pagpalain ang Diyos. Blessed be the God. Blessed be thy God. Hindi po siya hindi po siya ang pinagpala dito. Nakita lang po niya kung gaano karami mga pagkain sa lamesa, kung paano nakabisa ang mga alipin, kung paano nakabisa ang mga tagadulot ng mga pagkain, mga nagdadala ng mga alak. Yan sila na pinagpala niya ang Diyos. Blessed be thy God. Purihin ang iyong Diyos na nagdala sa iyo, naglagay sa iyo diyan sa lugar na yun bilang hari ng Israel. Purihin po natin ang Diyos kung ano man po ang meron sa ating mga buhay. Mayroon tayong trabaho. Oo, maliit lang ang sweldo. Salamat sa Diyos kahit maliit lang ang sweldo. At least may trabaho. Yung iba nga po naghahanap ng trabaho. Pero to no avail, hindi po makakakita ng trabaho. No? Kahit na maliit ang sweldo, hindi po sila makakita ng trabaho. Sa totoo lang po, okay, ako. I want to work. Gusto ko po magtrabaho. Gusto kong suportahan ang sarili ko. Nagpupunta po ako dun sa dati kong trabaho. Doon sa dati kong mga kasamahan. Doon sa dati kong mga manager. Ano po ang sagot nila sa akin? Sabi niya, hindi ka na pwede dito sa trabahong ito. Biblia lang ang alam mong hawakan. Biblia lang ang alam mong buksan. Gusto ko po magtrabaho din. Kailangan ko rin po. Kung ano man po ang meron kayo din sa lamesa ninyo, ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Kaya tuyo yan, kaya baka yan. Ano po ba ang pagkakaiba ng tuyo at saka baka? Pareho, ang outcome po niyan. Ang bottom line po niyan, kakain kang tuyo, kakain kang baka. Ang bottom line po ng dalawang yan, mabubusog ka rin. Pagka kumain ka ba ng baka, hindi ka na magugutom ulit. Magugutom ka rin, kapareho din yan ng pagkain ng tuyo. Pag kumain ka ng tuyo, mamaya gutom ka rin. Pag kumain ka ng baka, mamaya gutom ka rin. Ang bottom line po niyan, nabusog ka. Ipagpasalamat po natin na tayo po ay mayroong tahanan. Kahit na po hindi sa atin, tayo po ay nangungupahan lang. At least mayroon po tayong bubong na ating nasisilungan. Mayroon po tayong bubong na ating nagiging kanlungan pag tag-init, tag-araw. Pag umuulan. May protection po tayo. Marami po tayong mga kababayan, kung alam po ninyo ito. Marami po tayong mga kababayan natutulog po dun sa ilalim ng tulay. Marami po tayong mga kababayan natutulog naman po dun sa mga kariton. Yun po ang kanilang bahay, yun po ang kanilang mga tahanan. Alam po niyo, kahapon galing ako dun sa
Doon, galing po ako nagpa-therapy. Tapos po, malakas, umuulan. Siyempre, nagpa-therapy ako, umuulan. Sumilong po ako. Meron pong isang pamilya. Ano po? Glory to God po, glory to God. Meron pong isang pamilya, mag-asawa at saka isang bata. Siguro po, yung anak po nila na mga 4 or 5 years old po. Magluluto po sila ng hapunan. Pasado alas 6 na po yun eh. Pasado alas 6 na. Ang inihiwa po niya, puro gulay. Wala man lang po akong nakita ng pansahog na ano na. Alam po niyo kung saan sila? Nandoon po sa ilalim ng tulay. Doon po sa harap ng eskwelahan. Ang sabi sa akin ng babae, Kuya, pahingi po ng pambili ng bigas. Wala po kaming bigas. Oh. Puro gulay po at saka tubig itong aking lulutuin. Sabihin ko po sa inyo, maniwala ka, Lord, glory to your name, oh God, glory to your name. 60 pesos lang po ang pera ko. Yun lang po natira dun sa sa pagpapatherapy ko eh. Sabi ko sa kanya, bigay ko sa iyo itong 40 pesos. Yung 20 sa akin na lang. Sinisilip pa ng babae yung wallet ko. Sabi ko wala na, binabaliktad ko nga po. Ito, 60 pesos sa iyo, yung 40 sa akin na lang yung 20. Sabi ko makakalbili ka ng bigas niya. Salamat sa Panginoon. Pasalamat po tayo kung ano meron tayo. Salamat sa Diyos, meron akong 60 pesos na naibigay ko dun sa tao na yun, yung 40. Glory to your name, O God. Glory to your name. Magpasalamat po tayo kung ano man po ang nating na isusuot. Yung iba, gusto po nila na hindi po masama na tayo ay magnais ng mga signature na mga damit, mga sapatos, na kahit na po ano yan. Kahit na po hindi po yan signature, pirmahan na lang po ninyo sa likod. Maski na po hindi yan signature, binili po yan sa ukay-ukay, doon sa tabi-tabi, kung ano lang po na Ang importante po dyan, meron po tayong isusuot. Magkukwento po lang po ako sa inyo kung saan ko binibili yung mga gamit ko, hindi man po kayo maniniwala eh. Pero ang mahalaga po, ang importante, meron tayong naisusuot. Ipagpasalamat po natin. Appreciate what we have. Ito pong si Queen of Sheba. Binless niya ang Panginoon. At inappreciate po niya kung ano ang kanyang nakikita. Ano po? Ngayon, verse 10. Ulitin po yung verse 9. Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee, to set thee on the throne of Israel. Sinasabi po niya, pagpalain mo, purihin, sambahin ang Diyos na nagtayo sa iyo, naglagay sa iyo, diyan sa trono, diyan sa Israel. Ano po? Kausap po niya ito si Solomon. Because the Lord loved Israel forever. Sapagkat ang Diyos ay mahal niya ang Israel. Okay. Therefore, made he the kings to do judgment and justice. Kaya nga ginawa kanyang hari upang gumawa sa katuparan ang hustisya at ang judgment, ang paghatol. Okay. Verse 10. Ito po ang masarap. Verse 10. And she gave the kings 120 talents of gold. Alam po ba ninyo kung gaano kadami 120 talents of gold? That is 4,200 kilos of gold. Ganyan po kayaman itong si Queen of Sheba. Sipin mo yan? Ibinigay lang niya kay Solomon 4,200 kilos of gold. Ano pa? Ano pa po? Sabi po dito, and of spices of very great store. Yung pong very great store, ibig sabihin, yung abundant, talagang napakarami. Yung pong great spices, siguro po, nung panahon niya, meron na silang bawang, sibuyas, luya, at saka Pero meron pa po meron pa yung mga kasamang mga pabango. Sa Tagalog po, mga pabango eh. Ano po? Mga pabango, yung nakasulat dyan. Pero sa sa original, sa Greek, po? Spices, yung mga bawang, sibuyas, paminta. Okay. And
precious stones, mga mamahaling bato. There came no more such abundance of spices as this which Queen of Sheba gave to the King Solomon. Yung pong ibinigay ng Queen of Sheba kay King Solomon ay hindi po nahigitan ng kahit na sino man. Ganyan po karami ang ibinigay niya. Ganyan po kayaman yung Queen of Sheba. Pero sabi nga po sa inyo, doon sa maski na nasa itok-tok yung kanyang pagiging mayaman, hindi po niya ito inabuso. Natuto siyang bumaba sa kanyang pedestal. Opo, nagpunta siya sa hari ng Israel kay Solomon. Okay, sumunod po, verse 11. And the navy also of Hiram that brought gold from Ophir. Yung pong yun din pong barko ni Hiram. Yung pong isa sa mga sundalo ng Queen of Sheba ay nagdala din po ng mga ginto. Galing po sa Ophir. Brought in from Ophir great plenty of algum trees. Okay. Yung pong puno na ito, yung pong kahoy na ito, yung algum tree. Ano po? At sabi nga po dito, wala nang natira, kumbaga talagang inubos lahat. Brought in from Ophir great plenty of algum trees and precious stones. Ganun pa rin. Ito pa rin barko na ito ni Hiram ay may dala pa rin mamahaling mga bato. Opo. Ano po ang pinapakita dito? Ano po? Kung ano po ang meron ang Queen of Sheba, ito po ay kanyang ipinagkaloob. Sa atin po ng mga Kristiyano, wala tayong ganitong pera, wala po tayong ganitong mga tinatangkil. Ano po ang meron natin? Meron po tayong oras para maglingkod. Meron po tayong lakas para maglingkod sa Panginoon. Meron po tayong pagkakataon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang kulang po sa atin, hindi po natin ito sinasamantala, hindi po natin binibigyan pansin. Ano po? Ito po, lahat ng meron itong Queen of Sheba ay ibinigay niya. Ibinigay po niya. Tayo po, hindi man po tayo makapagbigay ng ganito. Ang maibibigay po natin yung ating oras, yung ating panahon, na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Yun po ang bigay natin sa Kanya. Let's give our best to our Lord. Let's give our best to our Savior. No po? Yung iba, sasabihin po nila na hindi, gumagawa na ako ng matagal na akong gumagawa ng mabuti. Sabi niya, po, matagal na akong gumagawa ng mabuti. Yung mga nga doon nagpaaral nga ako ng maraming mga tao, tapos ngayon naglilingkod sa naglilingkod sa simbahan. Alam po niyo, hindi po masama ang gano'n. Alam po niyo, yung babalikan ko lang po yung sinabi kanina na yung pong good listener siya na yung pong yung Queen of Sheba, good listener siya. Okay. Marami po mga Kristiyano, attend lang po ng church. Basta attend lang church. Paglabas sa church, tanungin mo kung ano ang mensahe. Hindi po nila alam, wala po silang masabi. Bakit po? Kasi po yung kanilang narinig sa isang tenga ay nilabas doon sa kabilang tenga. Pag tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, lalo na pag tayo po ay nandoon sa church, pakinggan po natin, unawain natin, namnamin po natin. Hindi po yung narinig natin dito sa kaliwa, pinalabas doon sa kanan, paglabas mo ng church, wala kang matandaan. Wag pong gano'n na Dapat po yung narinig natin, ipinamumuhay po natin. Sabi po natin, paano po natin Nga po sinasabi ko nila,
Hindi, okay lang ako na gumagawa naman ako ng mabuti, wala naman akong piniperwisyo, wala naman akong inaagrabyado. Alam po niyo itong si Queen of Sheba. Sabi niya she blessed the Lord. Po, hindi po siya Kristiyano. Hindi po siya mananampalataya. Tapos sabihin mo, hindi ako nga, nagpapaaral lang ako ng Nagpapaaral ako ng mga ganyan, ganito. Diyan pagkatapos nagtapos nga sila tapos naglingkod na nandoon na sa may simbahan. Yan po Ano po ninyo? Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagmamahal na totoo sa Diyos. Okay. Ito pong si Queen of Sheba. Okay. Nung marinig po niya ang patungkol sa ating Panginoong Kristo, sinabi po sa kanya ni Solomon, binless niya ang Panginoong Kristo. Blessed be thy God, ang sabi po niya. Sapagkat tumipo siya sa kanyang puso at damdamin yung mga napag-unawa niya patungkol sa ating Panginoon. Ngayon, tumibo sa ating puso at damdamin ang mga iyon. Hindi, gumagawa ko ng mabuti. Alam po ninyo yung mga good works? Good works will not save us. Good works will not save you. Yung po kasi mga good works, yun po ang byproduct ng pagsunod, pagtalima sa mga batas, tuntunin, salita ng ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay gumagawa lang ng mga kabutihan sa iyong kapwa, nagpapaaral ka pero hindi mo sinusunod yung mga salita ng Diyos, sige, gawa ng mabuti. Ano ba ang sinasabi ng Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng Biblia, ipahayag mo ang Panginoong Hesukristo na siya ang anak ng Diyos, siya'y namatay at siya'y muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Hindi po sinabi ng Biblia na ikaw ay magpaaral ng ganito at pag sila ay naglingkod, ikaw ay maliligtas. No, hindi po. Ang sabi nga po sa Biblia, all your good works are just filthy rags. Ang ating pong mga mabubuting gawa ay katulad, ay maruming basahan ang katulad. Isaiah chapter 64 verse 6. Ang mga gawa po nating mabubuti, sinasabi po natin ay basahan ng katulad. Ang sabi po dito na ano po? Sabi niya, hindi naman po ako nagkasala, wala naman po akong ginawang kasalanan. Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, all have sinned. So sinasabi mo wala kang kasalanan? Ibig sabihin, nagsisinungaling ang Biblia, nagsisinungaling ang Diyos. Wala naman akong kasalanan. No, ito, ang liwanag Romans chapter 3 verse 23, all have sinned. Ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pantunan ng Diyos. Pero, ano ba yung kasunod nun? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sumunod po doon, yun masarap. Pero, for the wages of sin is death, but the gift of God is life eternal. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano mo makukuha ito? Paano mo makukuha yung gift of God na ito na sinasabi na Alam po ninyo yung paglilingkod na ginawa ni Queen of Sheba? Ginawa po niya yung lahat, binibigay po niya yung pinakamabuti para sa kanya. Binigay po niya kay Solomon. Pero meron pong higat na dakila kaysa Solomon. Sa panahon po natin, hindi po natin mabibigyan ng ganoon si Solomon. Wala po tayong maibibigay kay Solomon. Hindi natin kilala si Solomon. Wala tayong alam sa kanya kundi lang nababasa natin. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. May sigit na dakila ang ating Panginoong Hesukristo kaysa kay Solomon. Kaya wag po natin masyadong bibigyan ng si Solomon ang aking paglilingkuran. No, ang ating Panginoong Hesukristo po. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang siya ating bigyang papuri, parangal, pagsambat, pagdakila. Ibigay po natin sa ating Panginoong Hesukristo ang ating pinakamabuti. Give Him our best. Ano po yung ating pinakamabuti? Yung po ating pinakamabuting paglilingkod.
Yung po pagbabasa ng Biblia, yung po papanalangin, yung po pagdalo sa church, yung pong pagsasakatuparan po ng kanyang mga salita. Alam po niyo, yes, marami po mga napakabuti ng Panginoon. Ano po, ituloy ko po yung binabasa ko na Okay. Dito po sa verse 14. Pagkatapos mo na maibigay lahat ng maibigay na lahat ni Queen of Sheba, yung mga dala-dala niya. Dito po sa verse 13, ganito po ang nakalagay. And King Solomon gave unto the Queen of Sheba all her desire, whatsoever she has, besides that which Solomon gave her of his royal bounty. Yan po ang masarap eh. Ulitin ko. And King Solomon gave unto her all her desire. Lahat po ng nais, gusto, hiniling ng Queen of Sheba, binigay po ni Solomon. Sa ating pong Panginoong Kristo, higit pa po rito ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi nga po eyes have not seen, ears have not heard what God has in store for us. Hindi pa nakita ng mga mata, hindi pa narinig ng mga tenga kung ano ang inihanda ng Diyos para doon sa mga taong nananalig, umaasa, nananampalataya sa Kanya. Kaibigan ko, binigyan po tayo ng magandang halimbawa ni Queen of Sheba. Siya po ay mayroong kababaang loob. Hindi po niya inabuso ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kayabanan. Hindi po niya inabuso ang kanyang estado sa buhay. Siya po ay siya po ay marunong makinig. She is a good listener. Nang marinig niya ang patungkol kay yun sa mga kaalaman ni Solomon patungkol sa ating Panginoon, nagpunta siya. Nagtanong siya patungkol sa Panginoon. Hindi siya umasa doon sa kanyang mga doon sa kanyang mga counselor. Doon sa kanyang mga advisor, Nagtanong siya, nagpunta siya mismo doon. She is a good listener. Tapos po, ibinigay po niya ang kanyang pinakamabuti. Ibinigay po niya ang pinakamabuti. And in return, lahat po ng maibigay niya ay ibinigay sa kanya ni Haring Solomon. Ganyan po ang ating Panginoon. Ganyan. Higit pa po dyan ang ibibigay ng ating Diyos. Higit pa doon sa binigay ni Solomon, doon sa Queen of Sheba. Matuto po tayo ng yung humility. Tanggapin po natin kung ano po yung katatayuan natin. Huwag po nating abusuhin yung ating estado, yung ating posisyon, yung ating kakayahan. Huwag po nating abusuhin yun. Matuto po tayo makinig. Makinig po tayo. Marami tayong mga pastor dyan na nagsasalita na ganun, ganyan, ganito. Matuto tayo. Yung pong humility na matuto ka magpasakop. Matuto ka magpasakop. Hindi yung alam mo nang mali, ipipilit mo pa. Alam mo nang mali, ipipilit mo pa. Pagka isusumbong mo pa kung saan. Maghahanap ka pa ng kakampi mo. Kaibigan ko, matuto ka ng kababaan loob. Matuto kang makinig. Ibigay mo ang pinakamabuti. Learn how to appreciate kung ano ang meron ka. Huwag mo na hanapin yung wala. Learn to appreciate. Huwag mong ikumpara ang buhay mo doon sa iba. Sabi mo, bakit naglilingkod naman ako? Ganito ang sitwasyon ng buhay ko. Bakit ginagawa ko naman ang mga utos, mga batas ng Diyos? Ba't ang buhay ko ay ganito? Huwag mong ikumpara ang buhay mo doon sa buhay na mayroon purpose, mayroong dahilan ang Diyos. Kaya ipinaparana sa iyo ang mga ganyan. Kung ikaw man ay nasa mahirap na kalagayan, bukas makalawa. Ilalagay ka ng Diyos. Iaangat ka ng Diyos. Ngayon po, puro hirap ang dinadanas mo. Kasi gusto na ng Diyos na maranasan mo ito para pag ikaw ay iniangat niya sa buhay, malaman mo kung ano ang pinagdadaanan ng taong nandoon sa ganoong kalalagayan, matuto ka rin tumulong sa kanila. Learn to appreciate. Learn to appreciate. Pagkatapos po, ang sabi po rito,
ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyo. Pag natatapos mo lahat, ibibigay ng Diyos ang lahat sa iyo. Lahat ng iyong hihilingin ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi nga po din, all her desire ay ibinigay po ni Solomon sa ating Panginoon. Lahat po ng ikabubuti natin ay ibibigay po niya sa atin. Tandaan po natin, ang buhay po ng Queen of Sheba ay gamitin po nating salamin para tayo po ay magtagumpay sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa dakilong pangalan, nagpapasalamat, nagpupuri. Sinasamba ka namin, O Diyos. Ama, salamat po sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw na ito, O God, Lord, na kami po ay matuto na maging mapakumbaba, O Diyos. Lord, wag po namin abusuhin ang aming estado sa buhay, ang aming posisyon, ang aming mga kapangyarihan. Wag namin abusuhin. Matuto rin po kami, O Diyos, na makinig, Panginoon. Diyos, matuto po kami na kami po ay maturuan sa pamamagitan ng pakikinig. Ama, ganun din po, matuto kami na magbigay po ng aming pinakamabuti sa iyo, Diyos. Ganun din po, Ama. Salamat po na alam po namin, Panginoon, na sa lahat po ng mga paghihirap, sa lahat po ng mga pagsubok, sa lahat po, Panginoon, ng mga hadlang sa aming mga buhay sa araw-araw, alam po namin, O Diyos, na ang aming mga kahilingan ay ibibigay mo po sa bandang huli. Diyos, salamat po, napakarami. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ama, tinatos ko po sa dakilang pangalan ang mga anak mo, mga kaibigan ko, mga kakilala, mga kapatiran, O Diyos, na nakikinig. Ama, hindi dito po sa Pilipinas at maging sa iba't ibang dako ng mundong ito. Ama, marami po na mga taga-ibang bansa ang nakikinig. Mga English-speaking people, O God, ang mga raming nakikinig, O God. Lord, basbasan mo po sila, pagpalain mo po sila, O Diyos. Panginoon, gumawa ka pa po ng marami, O Diyos, na mga ganitong mga ministeryo, O Diyos. Ama, ang ministeryo ng social media, O God, upang sa Panginoon, mas marami po ang makakarinig, makakaunawa doon po sa iyong mga banal na salita. Diyos, minsan pa tinataas ko po sa dakilang pangalan ang gawain ito na ikaw po ang patuloy na nagpasimula at patuloy na magpapala sa gawain ito. Sa iyo ko po, O Diyos, pinagkakatiwala ang gawain po ito, ang radio ministry. Panginoon, pagpalain mo po, O God, ang frontliners of Christ Jesus for the glory of God. Ama, ikaw po ang itinataas, ikaw po ang pinakikilala, ikaw po, O Diyos, ang pinapahayag sa ministeryo ito. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan po ng bugtong na anak sa Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Salamat po. Okay, our time is 5:57. Oy, pahaba-haba yung yung mensahe natin. Okay. Nais ko lang po ipaalala na mayroon po tayong mga gawain dito po sa dito sa may Hirona. Hirona sa may Salapungan, Bagong Bayan. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Binson po. Ganun din po dito sa may Barangay Cantarilla sa San Manuel, District 4 Cantarilla. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Pero po sila mga dinadaos ng mga Bible study sa mga maraming mga barangay San Pascual, barangay Kapanikyan, barangay sa nakalimutan ko po yung pangalan ng ibang mga barangay San Jose po. 7 barangay po. Samahan po ninyo sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para yun po nang napag-aralan po natin, si Queen of Sheba she is a good listener. Makinig po tayo sa pag-aaral po nila ng salita ng Diyos. Okay, meron din po tayong gawain doon po sa malayo-layo, Cagayan Valley. Sa pangunguna po iyan ni Pastor Ariel Castillo, CEMI, Akusilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Okay, malayo po. Okay, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos hanggang sa susunod na Sabado. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen at amen. Thank you, Lord. Okay, 59 minutes.